Sabi nila, kapag ang mundo mo ay nababalot ng dilim may mga mata sa langit na nagmamasid. At minsan, ang mga matang iyon ay hindi pag-asa, kundi gutom, galit, at pangil ng isang alamat na matagal nang natutulog. Pero sa kabila ng takot, may mga batang ipinapanganak upang maging ilaw. Sa maliit na baybaying baryo sa Surigao del Sur, nakatira si Tulo, isang batang 12 anyos na payat, tahimik, at laging may takot sa dilim. Simula nang mawala ang kanyang ina sa gitna ng bagyo, nagkaroon siya ng kakaibang kaba sa bawat pagtakip ng ulap sa buwan. Ama, tanong niya minsan, bakit parang may humihigop sa liwanag tuwing gabi? Ngunit lagi siyang sinasabihan, huwag kang tumingin sa langit kapag dumidilim ng hindi oras. Isang dapit hapon, habang nagtatali ng lambat ang mga taga-baryo, biglang umitim ang buong kalangitan, hindi parang ulan, kundi parang maihiganting kamay na nagtakip sa araw. Nagsigawan ang mga tao. Narito na naman. Pumasok kayo sa mga bahay. Pero hindi gumalaw si Tulo, nakatitig sa langit na parang nahipnotismo. May 2 pulang bilog sa gitna ng dilim, 2 mata ng isang higanting ibon na may pakpak na kasing lawak ng ulap. Ito ang Minokawa, ang halimaw na kumakain ng araw. Habang nagsisindak ang lahat, bigla siyang nakarinig ng boses, hindi mula sa ibon, kundi mula sa gilid niya. Isang maliit na nilalang ang lumitaw, isang tigmamanukan, ang ibong sugo na nagbibigay ng tanda. Tulo, bulong nito, ang takot mo ang nagpapalakas sa Minokawa. Hindi ko siya gustong palakasin, nanginginig na sagot ng bata. Tama, sabi ng tigmamanukan, kaya kailangang ikaw ang unang huminto sa pangangamba. Napailing si Tulo. Isang bata lang ako, paano ko malalabanan yan? Sinilip ng tigmamanukan ang langit na patuloy na kinakain ang araw. Ang Minokawa pinapanganak ng mga pusong nagluluksa, ng liwanag na hindi makalabas dahil takot. Tumingin ito kay Tulo. Matagal ka nang nagtatago mula sa pagkawala ng iyong ina. Hindi mo alam pero ang sakit na iyon ang bumubukas sa pinto ng halimaw. Tumulo ang luha ng bata pero hindi siya umiwas. Kung ganon, kasalanan ko ba? Hindi, sagot ng tigmamanukan. Pero ikaw ang maihawak ng susi para isara ito. Gabi-gabi, kinausap ng tigmamanukan si Tulo, tungkol sa tapang, tungkol sa pagkawala, at kung paano hinaharap ng puso ang mga sugat. Ang kadiliman, sabi nito, hindi nawawala sa pagtakbo. Nawawala lang kapag may unang nagningning. Unti-unti, lumakas ang loob ng bata. Hindi pa rin niya lubos na naiintindihan ang mundo, pero natutunan niyang hindi na kailangang maunawaan muna bago maging matapang. Isang araw, muling lumamon ng araw ang Minokawa, mas mabilis, mas mabangis, at parang gutom na gutom. Nagtakbuhan ang mga tao, nagsiksikan sa mga bahay, pero si Tulo tumayo sa gitna ng baybayin. Huwag, sigaw ng ama niya. Babalikan ka ng dilim. Pero hindi siya gumalaw. Itinaas niya ang kamay, hinayaan ang liwanag ng araw na natitira sa abot tanaw. Tama na, bulong niya, kahit nanginginig. Hindi mo na ako maubos. At sa unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang ina, huminga siya ng malalim, buong buo, walang tinatago. Biglang umilaw ang paligid, hindi mula sa araw, kundi mula sa dibdib ni Tulo. Nagliwanag ang lupa. Umatras ang Minokawa, parang nasunog sa isang apoy na hindi nito maintindihan. Unti-unting bumalik ang araw. Umihip ang hangin na parang buntong hininga ng kalikasan. At ang Minokawa naglaho sa manipis na ulap, hindi natalo, pero napalayas, kasi ang liwanag ng bata ay mas malakas kaysa sa lungkot na nagpasila sa halimaw. Lumapit ang tigmamanukan sa balikat ni Tulo. Ngayon hindi ka naalipin ng dilim. Umiti ang bata, may luha pa rin, pero magaan, at sa unang pagkakataon, tumingin siya sa langit ng walang takot. Mula noon, itinuro sa baryo ang kwento ni Tulo, ang batang nagpaalala na minsan, ang pinakamalalim na dilim ay nagmumula sa puso, at ang tanging panglaban doon ay ang pagtanggap sa sariling sugat. At sabi ng matatanda, kapag kumukurap ang araw tuwing dapit hapon, huwag kang matakot, baka hindi halimaw ang dumadaan. Baka isang bata lang na natutong maging liwanag para sa sarili niya.